Amen. 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 Amen po. Kasi po, ang ginawa ko po para, yung pong, ilan po natin nung nakaraan, yung record ko po, para pagdating ng bahay, pag nilay-nilayin, ganyan. Kaya, ito, parang ulitin ko lang, pero hindi naman po lahat. Ang pinalagay natin o December 8, 2024, so, ay natin yung saan nagsimula ang Pasko. Kung natin nalaman kung saan talaga nagsimula ang Pasko. Pero ang una po, yung mga awit 36 to 11, verse 6 hanggang verse 11. Awit ng pagpupuri, ulitin ko lang po yung lalakay po natin. Ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang supaginin, hindi mo naibig sa tambangan ng tangkin. Handog na sinunod at mga kaloob, hindi mo naisin upang sila iyong patawarin. Lahat ng mga sakripisyo o kaloob para sa ikat na tutuwa. Isa pa, para maging masaya. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang nararapat? Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay pandinig. Binuksan mo ang aking pandinig upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa pagkasan ang turo mo. Ang nais ko'y sundin, yung kalooban, ang itatago sa pusong akin. May gusto ka, Ma, ngayon narinig ko na. Lalagay ko ito sa puso ko, katulong sa Ama, para lamang kami masaya ka. Kapag liligtas, mo'y aking inihayag. Nang magtipon ang tipong mga anak. Sa God's kingdom, ang iyong mga anak, isa sa mga batas na walang kapatawaran ng kasalanan. Walang pagbuhos ng balay na dugo. Habang si Jesus ay nasa langit, alam niya, wala nang pag-alasa na makabalik-bukis ang ilang dahil sa mga kasalanang nagyayari. Sabi ni Jesus ang mga bibigyan ng kapalit na dugo. Si Jesus, nabuo sa katawan ng birhen na babae nang walang pagtatarik upang maprotektahan ang dugo niya. Hindi kontaminated na katulad natin. Kaya nag-umpisa ang Pasko sa langit. Kaya bumaba si Jesus dito sa lupa para matipad niya ang kautusan na yun. Kaya ang Pasko ay nagsimula sa trono ng Ama kung saan nag-uusap si Jesus ang Ama sa tulong ng banal na Espiritu. May malaki tayong problema sa lupa. Jesus, ang mga tagaroon ay hindi pwedeng magsabing sa pagkakagat. Bababa ako ngayon, ano ba ang dahilan? Dahil mahal niya tayo. At kaya tayo hindi na makabalik sa Ama. Kung ayaw niya, hindi tayo makapasok sa buka. Kaya, ito ay kalugod-lugod sa pangagiging ng Ama, ikaw ay magdadalang tao sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit. Yan, magdadalang tao sa Ama. Magdadalang tao sa Kaya ang Pasko ay nagsimula sa kalangitan sa kaharian ng Ama. Dahil para magkaroon ng solusyon na tayo ay makabalik sa trono ng Panginoon. Sa verse 9 po, ang paglutigtas mo ay aking inihayag sa kanang naglibon ng iyong mga anak. Di na titigil ang pagpapahayag. Tayo ngayon ay nagtitipon ang bawat isang ay may kanya-kanyang batas. At kahit dito sa Pilipinas, kapag tayo ay naglakas sa batas, tayo ay
kasalanan na alam kong nagawa mo. Ito daw po, huwag tayong magduda. Ang ama na may karapatang magduda. Kaya magbigay ng kautusan, siya rin ang mag-judge. Sa Old Testament, kailangan mong maganda din ang mundo. Ngunit sasabihin mo, parang wala naman akong nagawang pagkakasala. Meron kang nagawang pagkakasala na hindi mo nalalaman. Kailangan ding maganda ng panhandog. Kaya ang mga tao nag-aalaga ng isang lupa, perfecto at walang pagkakasan. Hindi pilay, hindi rin pinot. Isang matinis na lupa. Bakit kailangan na si Jesus ang katalang tao? Para masatisfy niya yung batas ng gansilang. Para masatisfy niya ang batas na inilagat ng Ama sa langit. Ang langit ay napakatatas na lugar. Hindi pwedeng magkaroon ng kasalanan. Doon, hindi rin pwedeng makapasok ang anumang nakakarumi. Dahil ang lugar na yun ay banal. At mula nang pumasok ng banal na Espiritu sa atin, itinuturing na ang ating katawan ay sanctuaryo. Kaya paalala, ang paso ko ay magsimula sa langit. Yan lang po. Ah, thanks be to God. O, di ba, Noy, no? Isang araw pwede na mag-preach. Thank you, Lord, sa mga na improvement. Yan. Sa Isaiah po, 7:14, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglili ang isang dalaga at magsisilang ang isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Emmanuel. So, yan po. So, di po ba? Apo, ang Isaiah po ay nasulat muna ng madaming taon bago po nagkaroon ng New Testament. So, mula po, nag-meeting muna ang Ama, ang Anak, ang Holy Spirit na kailangang maganap yung isang berhen ang magbubuntis. Yun na po yung earth suit ni Jesus. At yun po, ginamit niya po si Propeta Isaiah na yun po ay magdeklara. Naalala niyo po ba yung lagi natin sinasabi? Yung words po natin have power. So, kailangan po muna na maideklara dito sa lupa bago po maganap. Di po ba kadalasan po, bawat bansa o bawat kingdom, bago po maganap ang isang batas o bago po maganap ang isang implementasyon, ano ba yan sa Tagalog, implement, kailangan po munang maisulat at binabasa po sa mga tao na ito ay batas na magaganap. Hindi pa natin alam kung kailan, ngunit ito'y nakaplano na. So parang ganun po ang naging papel ni Propeta Isaiah. Na yun nga po yung sinabi niya na isang berhen ang manganganak at ang sanggol ay papangalanan ng Emmanuel. Ang kahulugan po ng Emmanuel, ang Diyos ay nasa sa atin. Sa Matthew 1:18-24, sa page 2, sinilang si Kristo. Tama po? Opo. Ito ang naganap ng ipanganak si Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nagtatakdang ng magpakasal. Ngunit, bago sila magkasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan. Si Maria, hinalap niyang hiwalayan si Maria ng patkim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Pagsilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ito'y ang Diyos.
kasama natin. Nang nagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at kinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Amen. Amen. So yun po, kita natin 600 years bago po naganap yung sinabi ni Isaiah at binanggit pa din po dito sa Matthew na gano'n niya para maganap. Ang isang nakakatuwang parte po dito, si Joseph na nagdadalawang isip na papakasalan ba niya si Maria, ay gumamit ang Panginoon ng intervention na isang anghel ang kumausap sa kanya para lalo lang pong mapatunayan na si Jesus po, yung dinadala ni Maria na bata, ay hindi po talaga siya nabuo sa pamamagitan ng natural na mag-asawa, kundi dahil lamang sa kapangyarihan ng banal na espiritu na lumukob sa kanya. Kaya doon po natin mapapatunayan na ang dugo po ni Jesus ay wala pong bahid, walang dungis, na parang katulad po ng mga tupa na inaalagaan doon po sa Old Testament, di po ba, bilang kapatawaran ng mga kasalanan, yung maihahandog nila. At yun nga po binanggit din dyan sa Matthew na kailangan siyang isilang para iligtas ang mga tao sa mga kasalanan. Nakita namin kasilangan ang kanyang bituin. Napalit kami upang siya isang galing. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligaling. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong hari at mga tagapagturo ay pare. Tagapagturo ng kautusan at sila ay tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumukan sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahanap sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo nagmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Amen. Sa mga nasa kanan niya, halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakakit. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinunom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, napilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, tingnan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom. Kung kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo hubad at aming dinamitan. At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin na kanya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, ay inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit, at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, na ang pagkaita ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparasahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ayan. So nakita na po natin ang sagot. Paano tayo mag-aalay kay Jesus? Wala na po siya dito sa lupa, di po ba?
Ang sabi po ni Jesus, doon po sa verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid, ito ay ginawa nyo sa akin. So, ang tinutukoy niya po ditong pinakamahamak, sa English po in the least, yun po yung mga tao na, oo nga po, sasabihin natin mahirap yung kalagayan natin, pero may nakikita pa din tayong mas mahirap yung kalagayan kaysa sa atin. Tayo po ay mapalad na may kalusugan, may dalawang kamay, may mata, may tenga, kompleto po tayo, di po ba? Pero may makikita tayo na sasabihin natin, mas nakakaawa yung kalagayan nila kaysa sa atin. Yun yung natural talaga naman natin. Pero kung minsan nahadlangan, pero nangyayari pa rin. No? So, nananaig pa din na magawa natin yung bagay na pagbibigay at pagtulong. So, napakaganda ng mensahe talaga dahil kung laging ang mananaig ay ang pagiging makasarili, kung ang lahat ng tao ay magiging makasarili sa evil side, ay walang magandang maidulot at mangyayari. No? So, napakaganda ng mensahe ngayong Pasko talaga, yung pagbibigayan. At hindi lang naman Pasko. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, kung magagawa natin, gawin natin. Mm-hmm. At yun, kami, nandito sa sitwasyon namin ngayon, dati din kaming wala. At ngayon, binigyan kami ng pagkakataon ni Lord na mapunta dito sa ganitong sitwasyon para mas mapalawak pa namin, mapaganda pa namin ang pagbibigay sa Kanya through sa inyo, through sa ibang tao, through sa lahat. No? So, ang goal natin lagi ay isipin natin na ang gagawin natin sa kapwa ay para kay Lord. Para kay Lord. Amen. 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 Ang ganda. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa mga gawain tapos sa araw. Ama, lagi mo po kami gagabayan sa araw-araw. Yes. Nagpapasalamat din po kami sa iyong Panginoon sa mga nag-uyon ng mga gawain dito. At lagi po namin hinihingi sa iyo, Panginoon, na sana po lumawit pa dito at dumami pa po yung mga gusto. Madagdagan pa po yung Amen. Amen. Yes. mga kapatid namin dito sa gawa. Sa iyo, Ama, lagi po namin hinihiling na pagpalain mo po kami sa araw-araw. Amen. Yes. Malayo at sa inyong mga tumatagay saan na yung bumubuo ng dito. At sana po sa Paskong darating maging masaya kami at magkaroon kami ng kapayapaan sa araw na darating. Yes, Lord. Yes. At lagi po namin hinihiling na maging mapagpatawad kami. Amen. Yes. Makapagbigay po kami ng handog na pananampalataya at nalangin sa Panginoon. Amen. Ito po namin, Panginoon, na sana yung may-ari ng bahay na ito ay gawin po dito. Yes. At lahat po ng mga may sakit, pagaling mo po. Amen. At sa hinihiling namin sa bahay na ito, dinadalangin po namin na matupad lahat yung mga nakapanood dito, yung mga panalangin, mga kahilingan, kung ano po man po yung mga nakasulat dito. Yan lang po ang hinihiling namin sa pangalan ni Jesus at sa Panginoong Diyos. Amen. 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 Thanks be to God. Ngayon ay Pasko.